Kilala niyo si Lopez, si Mark Lopez? Eh, malamang kilala niyo yan. Si Boy Water Cannon. Kayo dyan sa TikTok, kilala niyo si Mark Lopez, si Boy Water Cannon. Di ba? Si Boy Water Cannon, siya yung nagsabi ng, tayo din po nagwa-water cannon. Di ba, mga kababayan? Tayo din ho, nagwa-water cannon. Nung inalam ni Paduano, anong water cannon yung sinasabi mo? Hindi ho kasi talaga pwedeng palagpasin yung sinabi nitong DDS na si Mark Lopez ho. No? Hindi ho pwedeng palagpasin yan. Bakit? Delikado ang Pilipinas diyan. Kasi yan ang naratibo ng China, mga bossing. Yan ang naratibo ng China na na tayo ang nagpapasimula ng gulo sa West Philippine Sea, kaya sila gumaganti lang. Kapag yon ang narinig o pag ito ang narinig ng taga-ibang bansa o ibang mga, kumbaga ibang nasyon, tignan mo, Pilipino mismo ang umaamin na sila talaga ang nag-uumpisa ng gulo sa West Philippine Sea. E di yari tayo. Di ba? Yari tayo, mga kababayan. Hindi naman pala dapat paniwalaan yung Pilipinas na yan. Kasi tingnan mo, mismong kapwa Pilipino nila, sinasabi, nagwa-water cannon sila. Nung pinapa-explain na ho kay Lopez, mga kababayan, anong nagwa-water cannon? Ang sagot sa Congress, Mr. Chair, water cannon is a facility. Sabi ka, hindi na alam kung ano yung sasagot eh. Naging pasilidad na ho yung water cannon, mga kababayan. Wala eh. Huli. No? Akala makakagunggong doon sa loob ng Kongreso. Sila nagbukang gunggong, mga kababayan. Ngayon, ang banat ni Mark Lopez. Ating Claire, sabi niya. Ating Claire. No? Ito po ay patungkol doon sa fake news. Hindi po fake news ang rason ng mababang ratings ng Pangulo. Unang-una, Pulse Asia ang nag-news. Na ngayon, napapabalita, binili daw di umano ni Bongo. Kaya pala yung kanyang pangalan na doon sa kaitaas-taasan. Kung ako, bibili ako ng survey company, putragis ka. Pag ako hindi number 1 dyan hindi mo linagay yung pangalan ko bilang numero 1. Magkalimutan na tayo. Ako, boss mo. Tapos nasa dulo ako, pang-5 lang ako. Ngayon pumasok sa isip ko, kung totoo yung balita na binili ng Bongo yun, kaya pala number 1 doon sa survey si Bongo. Diba? Una, pag galing sa Pulse Asia, medyo hindi na ho ako naniniwala kung ganun. Diba? Hindi na ho ako naniniwala. Baka dyan din yung survey nila, fake news. Bakit to? Kagaya nga ho nung nasabi natin kanina. No? Bumaba yung ratings ng Pangulo. Kasi kapag kami ini-issue sa kanila, sinasagot. Pati ho yung mga adik-adik ang Pangulo na inumpisahan nung nakakulong doon sa The Hague. Wala naman silang napatunayan dyan eh. Sumagot ang Pangulo. Bago mag-eleksyon, nagpa-drug test. Pagkatapos ng eleksyon, nagpa-drug test. 2 beses kasama yung pa-north. Yung ang taas na ng buhok. Ang puti, shining, may shining shimmering diyan, no? Sa sabi ni Vic Rodriguez, kasama po ako na nagpa-drug test. Negatibo po ang Pangulo. Si Duterte wala. Ni isang beses hindi nagpa-drug test si Duterte. Tinanggihan nilang magpa-drug test sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Di ba? So, sabi ni kabayan ko, kapatid ko, one squad forever. Pa-North, boy, papunta. Papunta doon. Tapos, etong kampo ng mga Duterte, EJK, laban yung mga tokhang, confidential funds, pagbabanta sa buhay ng Pangulo, sa asawa ng Pangulo at kay Martin Romualdez.
Hindi din sinagot ni Sara yan. No, pinapatawag siya sa NBI. Pero ano sagot ni BP Sara? Ay hindi po kami pwede eh. Kasi meron kaming party. 'Di ba? Meron ho kaming party para doon sa mga mamamahayag. Binigyan po namin sila ng Thanksgiving party. 'Di ba Ma'am Aba? Ang sabi niya 809 ano na. Hindi din nila pinaliwanag 'yan. Yung kapag ako namatay o pag may nangyari sa akin, may inutusan na ako. Ibig sabihin may inutusan, may plano na. 'Di ba? May plano na napatayin si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez. Hindi din ho nila pinaliwanag 'yan. So ngayon, yung ratings, titingnan natin, bagsak ang Pangulo, mataas si Inday Sara Duterte. Ganun po ba kabopols ang Pilipino? Etong mga to, no? Yung mga Duterte hindi sumasagot at panay iwas doon sa katanungan ng sambayan ng Pilipino. Hindi, okay, kasi iniwasan ni Sara Duterte, iniwasan ni dating Pangulong Duterte yung mga waiver na tinutukoy ni Trillanes. Iniwasan ni Pulong na ipakita yung kanyang tattoo sa likod. No? Na sinasabi ni Trillanes ay pagpapatunay na kabahagi ng triad. Dahil iniwasan nilang lahat yon at hindi sinasagot, sila ang mataas ang ratings. Di ba, mga kababayan? Ganun po ba kagunggong ang Pilipino? Hindi naman ho. Ngayon, Ateng Claire, hindi po fake news ang rason ng mababang ratings ng Pangulo. Pogo po ang may kasalanan. Alatang nonsense yung sinasabi nitong si Lopez. Di ba? Ngayon, tinignan ko yung comment section sa ilalim. Basahin ho natin isa-isa. Sabi, ikaw po ang may kasalanan dahil fake news po kayo. Ano sabi ni Lopez doon? Nung sa water cannon, no? Nabutatan na siya eh. Pati po yung water cannon ang idinahilan na po facility daw po eh. Sagot ni Lopez doon? Opo, fake news po ako. Fake news po ako. Di ba? Nandoon yung pag-amin ni Lopez. Opo, fake. Sige po, Mr. Chair. Fake news po ako. Yung isa naman, opo, tanga po ako. Di ba mga kababayan? Yung pangalawang nagkomento. Wala kayong pinagkaiba sa mga scam farm na yan. Kaya lalong dumadami ang mga bobo o kayo daw mga DDS yung sinasabihan. Kaya daw kayo dumadami dahil daw doon sa mga pagpe-fake news nitong sila Lopez. Kaya dumadami ang mga bobo dahil sa pagkalat nyo ng fake news. Saklap ano? Tatawagin kayo nung nag-comment na bobo daw kayong mga DDS. Dito sa ilalim, marami lang tanga at utu-utong Pilipino kaya mababa ang ratings ni PBBM. Kayo din yun. Madami din daw kayo kasing utu-uto na naniniwala sa fake news. Eto, hindi pagkain ang rason mo sa pagkawala ng leeg. Ano yun? Kasi mataba si Lopez. Ikaw ang mismong fake news, Lopez. Sige po, fake news. Eto, yan. Yan yung mismong sinabi ni Lopez doon. Sige po, Mr. Chair, fake news po ako. Kasi water cannon po may kasalanan. Ang water cannon po ay isang pasilidad. Galing po yan, ayon po yan kay Mark Lopez. Mga kababayan. Wala eh. Sablay ho itong mga ito. Sablay na sablay ho mga bossing. Hindi uubra. At hindi uubra. Anyway, ang sarap mga no? Ang sarap mambasag ng mga DDS. No? Paano mga utu-utuho eh. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nako, lagi kong ang saya. Kasi at nakikita natin, yung mga DDS, gigil na gigil po, mga kababayan, habang binabasag po natin. Walang maisagot, sasagot niya, adik ka kasi Mark Ramos. Kaya ganyan.
Paulit-ulit to. O, bayaran ka kasi, Mark Ramos. Di ba, Chi? One squad forever? O, mga jologs eh. Sa haba-haba, nakailang topic na tayo. 1, 2, 3, 4, apat na topic. Ang isinagot lang ho niyang mga DDS, mga kababayan, is ano? Addict ka kasi, bayaran ka kasi. Pero yung mismo, doon sa tinatalakay natin, wala, quiet yan. Bakit to? Anak ng tinapa, yung pinagtatanggol nila. Ano ba paulit-ulit na sinasabi? Pinupolitika po kami. Kaya kapag ka dumadating ho yan, mga kababayan, sa live natin, ayan, 3,000 viewers. Pag dumadating yan, sa live natin, ang sasabihin lang niyang mga yan, wala, bayaran ka kasi. Addict ka kasi, sumusuporta ka sa bangag. Paulit-ulit. Di ba, JC Mouse? Oh,